Noli Me Tangere. Chapter 1. Isang pagtitipon, a social gathering. Imagine mo na lang, nasa Pilipinas ka noong panahon ng Kastila. It's late October, tapos bigla na lang nag-announce si Kapitan Tiago ng isang grand dinner party sa bahay niya sa Calle Anloague, Binondo. Halos lahat ng importanteng tao sa Maynila ay invited. Kahit short notice, ang bilis kumalat ng balita. Bakit kamo? Kasi si Kapitan Tiago, sikat na sikat sa pagiging generous at close sa mga praile at opisyal. Kaya kung may paparty siya, dapat andun ka. Para siyang elite influencer noong panahon ng mga Kastila. Mayaman, sikat, at kilala sa mga social gatherings. Kaya naman, pag may party siya, pasosyalan yan. Trivia: Kapitan Tiago is not an official captain. Hindi siya military. Hindi rin siya pulis. Parang honorary title lang yan kasi, well, pera is power. Cramming ka na naman? Don't worry. In this video, pag-uusapan natin ang buod ng Chapter 1 ng Noli Me Tangere. Walang malalim na Tagalog. Walang nakakaantok na explanation. Para to sa mga crammers at mga hindi nagbasa ng libro. Tamad ka kasi, kaya ako na muna ang bahala. Pero saglit, review lang ito. Kaya kung may oras ka pa, mas maganda pa rin kung babasahin mo yung book mismo. Guilt trip optional. Thank you! This is Chapter 1, a social gathering, ang simula ng lahat. Sa gabi ng ika-31 ng Oktubre, abalang-abala ang mga tao sa Binondo dahil sa isang biglaang handaan na inorganisa ni Don Santiago de los Santos o mas kilala bilang Kapitan Tiago. Aba, halos lahat gustong pumunta. Yung iba nga, naghahanap agad ng pampakintab ng sapatos habang yung iba ay nag-aayos ng kanilang mga damit para mukhang sosyal pagdating doon. Quiz tip: tandaan ang pangalan ni Kapitan Tiago at Calle Anloague. Lumalabas ang mga ito sa quizzes. Ang bahay ni Kapitan Tiago. Yung bahay niya. The house is described in rich detail. It's beside the Pasig River in Calle Anloague, styled like many colonial homes. Malaki, sosyal, at punong-puno ng religious symbols. May mga paintings ng impyerno, purgatorio, at last judgment sa pader. Parang gusto niyang ipakita na siya ay makadiyos. Pero may halong show-off. Meron ding glass case na may Our Lady of Peace and Prosperous Voyages. At kung ano-ano pang mga Chinese lanterns, colored globes, dried fish decor. Parang museum meets church meets fiesta. Enter the parasites, freeloaders, and wannabes. Pagkalat ng chismis tungkol sa party, nagulantang ang buong Binondo. Parang may celebrity event. Biglang naghanap ng sapatos, bow tie, at best smile ang mga bisita. Lalo na yung mga sip-sip at feeling close. Siyempre, may mga guests na legit. At may mga feeling close lang. How do I greet Kapitan Tiago like matagal ko na siyang BFF? Basically ang tanong ng lahat. Sino ang mga bisita? Habang nag-uumpisa ang salu-salo, dumating ang iba't ibang personalidad ng Maynila, pati mga feeling close, kahit di naman invited talaga. Ang daming guests, Filipinos, Spaniards, Mestizos, government officials, and of course, mga praile. One word, bihigatin. Narito ang lineup. Mga praile, specifically si Padre Damaso, isang mataba, maingay, at feeling boss na Franciscan priest. Padre Sibila, isang Dominikanong pari na tahimik pero mapanuri. Mga mestizo, Kastilang opisyal, ilustrado, and foreign guests. Tapos dumating rin si Doña Victorina na tita ng taon, feeling Kastila, trying hard AF. Kasama si Don Tiburcio de Espadaña, Dr. Kuno pero fake. Siyempre, si Kapitan Tiago na host ng gabi. Nga pala, separated ang men and women sa party. Ang mga Pilipina at Espanyolang dalaga, tahimik lang sa isang tabi at nagtatakip ng bibig kapag humikap gamit ang mga abaniko nila.
Basically, it's a Spanish-era VIP party where everyone pretends to be holy, pero lahat may agenda. Ang lamesang puno ng tensyon, kilalanin ang barkadahan. Around a smaller table, we're introduced to two priests, two civilians, and a lieutenant. This group will spark the real action in this chapter. Padre Damaso, bida-bidang nagkukwento. Isang Fransiskanong malaki ang katawan, maingay, at medyo bastos kung magsalita. Padre Sibila, young, polished Dominican, serious and intellectual type. Former professor sa San Juan de Letran. Teniente Guevara, isang matandang sundalo, tahimik pero intense. Senyor Laruja, maliit na lalaking madaldal. At isang bagong salta na binatang Kastila, curious at respectful. Quiz tip! Tandaan ang difference ng dalawang pari na to. Madalas silang magbanggaan throughout the book. This group starts talking about Filipino society, government reforms, and religion. And things escalate fast. Mukhang civil ang simula. Pero wait ka lang. Padre Damaso, ang Mr. Know-It-All. Biglang nagmonolog si Padre Damaso. I was assigned in San Diego for 20 years. I knew everyone. Their secrets, their sins, everything. Pinagmamalaki niya kung gaano siya ka-close sa mga tao roon. Pero may bitterness din siya. Konti lang ang nagpaalam sa kanya nung umalis siya. Sa isip niya, dapat lahat ay lungkot na lungkot sa pagkawala niya. Ang vibe, ako ang star ng San Diego. Bakit walang farewell party? Quiz tip! Mahalagang tandaan na dati palang kura si Padre Damaso sa San Diego at maraming sikreto ang kanyang panunungkulan doon. The heated debate begins. Katamaran ng mga Indio. The young man brings up the abolition of the tobacco monopoly, a hot political topic. But Padre Damaso dismisses it and says Filipinos are lazy and backward. Sagot ni Damaso, ang Indio ay tamad. Hindi sila karapat-dapat sa mga reforms. This offends the young man, who challenges Damaso's view with insights from foreign authors. Baka ginagamit lang natin ang excuse na katamaran para matakpan ang failures natin bilang colonizers. Senyor Laruja backs Damaso, calling Filipinos ignorant and ungrateful. The young man tries to stay calm, but you can feel the tension rising. Pagsingit ni Senyor Laruja, walang mas bastos at walang utang na loob ang mga Indio. Natakot ang batang Kastila at tumingin sa paligid, sabay pabulong na sinabing, "Mga Ginoo, nasa bahay po tayo ng isang Indio." He reminds them that their host, Kapitan Tiago, is Filipino, and so are many of the guests. The group brushes it off, saying, Kapitan Tiago doesn't really consider himself Filipino. Yabang levels, max. San Diego Scandal, ang bangkay. Nagkunwaring inosente si Padre Sibila at nagtanong, "Bakit po kayo umalis sa San Diego, Padre Damaso?" Nagbago bigla ang mood ni Padre Damaso. Galit na galit siya. Sabi niya, "Ang gobyerno, kumakampi sa mga erehe. Nawawala na ang respeto sa simbahan. Religion is falling apart daw, and the government supports heretics pa." This triggers Teniente Guevara, who stands up and argues back. Hindi nagpigil si Teniente Guevara. Binigay niya ang chismis with receipts. Ipinahukay ni Padre Damaso ang bangkay ng isang kagalang-galang na lalaki na hindi nangumpisal bago mamatay. Siya nga'y hindi nangungumpisal, ngunit isang kasinungalingan ang sabihing siya'y nagpatiwakal. Matapat siya sa kanyang tungkulin sa Diyos at sa lipunan. May kaisa-isang anak na nasa Europa, kaya walang dahilan upang siya'y magpatiwakal. Nang dumating si Padre Damaso sa San Diego, ay ipinabugbog niya ang koadutor at ipinahukay ang bangkay upang ibaon sa ibang pook. Ito ang dahilan kaya siya pinalipat ng gobernador general.
This is a key backstory. The dead man was sa next chapter na yan. Pero tandaan nyo yung scene na yan. This issue, the exhumation, and insult to the memory of the mysterious man from San Diego, sets the tone for the whole novel. The clash, Damaso versus Guevara. Hindi na kinaya ni Teniente Guevara. Tumayo siya at hinarap si Padre Damaso. The lieutenant defends the dead man and says the Governor General transferred Padre Damaso for punishment. That's why Padre Damaso is bitter about leaving San Diego. Hindi mo pwedeng abusuhin ang patay. At tama lang na pinarusahan ka ng Gobernador General. Teniente Guevara added. Sagot ni Padre Damaso. Ni ang hari ay walang karapatang pakialaman ang mga pari. Noong araw, hinahatak pa naming pababa sa hagdan ang mga opisyal. Parang barilan ng pride. Malapit na sila magsapakan. Buti na lang nakialam si Padre Sibila gamit ang malalim na Latin terms para lang mapatahimik si Damaso, saying, "We must separate the words of the man from the words of the priest." Classic move to calm everyone down. Lieutenant Guevara exits the conversation, still visibly upset. Padre Damaso continues to fume. But little by little, the party returns to its earlier buzz. Comic relief, Doña Victorina time. Saktong timing, dumating si Doña Victorina at Dr. De Espadanya. Usap-usapan nila kung sino ang nakaimbento ng gunpowder. Sabi ni Victorina, Chinese daw. Sabi ni Padre Damaso, Franciscan. Sabi ni Sibila, si Schwartz. Basta ang ending. Lahat sila, pabibo at sablay. Chapter wrap-up and final reflections. Chapter 1 may seem like a fancy dinner party, but it's actually a masterclass in colonial politics, power, and hypocrisy. Makikita natin na religion was used to control, not to enlighten. Colonial society was obsessed with image and status. Power was held by a few and abused by most. Nakakatawa man sa surface ang pa-dinner ni Tiago, pero deep inside, panimula na to ng systemic corruption, class divide, at religious manipulation. We meet key players, learn about San Diego, and uncover a secret controversy that sets the stage for the chapters ahead. The country is going to ruin, says Padre Damaso. But maybe it's people like him who are ruining it. Ito ang tema ng Chapter 1. Fake holiness, mga praile na abusado pero kunwari banal. Power trip, ang simbahan ay ayaw pakialaman kahit mali sila. Racism, tinatawag ang mga Pilipino na tamad, bastos, etc. Foreshadowing, may malalim na connection ang San Diego incident sa main story. Unang chapter pa lang, ramdam mo na ang bigat ng Noli Me Tangere. It's not just a dinner party. It's Rizal exposing the ugly truth behind society. Ito ay microcosm ng buong lipunan ng panahon ni Rizal. Kapangyarihan, relihiyon, at katiwalian. Lahat present. Ito ay pagsilip sa bulok na sistema ng kolonyal na lipunan sa Pilipinas. Puno ng kayabangan, diskriminasyon, at relihiyosong kaplastikan. Naliwanagan ka ba sa Chapter 1? Sana na-gets mo. May mga questions sa end ng video na ito na pwede mong sagutin para malaman mo kung papasa ka ba sa quizzes nyo. I-comment mo below kung ilan ang score mo. Next chapter, kilalanin natin si Crisostomo Ibarra, ang anak ng lalaking nilapastangan ni... Teka, sa next chapter na. Gusto mong ituloy to hanggang finals? Subscribe now and watch out for Chapter 2. Introducing Crisostomo Ibarra. This is the review video your classmates wish they had. Pero share mo na din sa kanila. Comment mo naman sa baba kung natulungan ka ng video na to. Thank you! Oh, kumuha na kayo ng ballpen, lapis at paper. Humingi na ang dapat humingi. Mag-quiz na tayo. Kailan ginanap ang handaan ni Kapitan Tiago?
Oktubre 31. Sino ang dating kura ng San Diego? Padre Damaso. Sino ang host ng party? Kapitan Tiago. Bakit nagalit si Padre Damaso? Dahil nabanggit ang pagtanggal sa kanya bilang kura. Sino ang Franciscan priest? Padre Damaso. Sino ang Dominican priest? Padre Sibila. Sino ang nakaalitan ni Padre Damaso? Lieutenant Guevara. Saan ginanap ang party ni Kapitan Tiago? Calle Anloague, Binondo. Ano ang tunay na pangalan ni Kapitan Tiago? Don Santiago de los Santos. Kumusta naman ang score mo? Kita-kits sa next chapter ha?